Sir, good morning. Ask ko lang po sa connecting flight from Manila to Jeddah. Then, from Jeddah to Dammam, tanong ko po, mag-checking po ba ako sa connecting flight? At meron siyang pahabol na tanong. Sir, good morning. Pwede pa ba ma-message kita or tawagan pag mag-fill up na ako sa e-travel departure? And gagawa na lang po tayo ng video, kabayan. Yo, what's up, kabayan? And gagawa po tayo ng e-travel departure. Yan yung mga kabayan na pabalik sa abroad, palis ng Pinas. Para masagot natin yung tanong ni kabayan, Sir, good morning. Ask ko lang po sa connecting flight from Manila to Jeddah. Then from Jeddah to Dammam, tanong ko po mag-check pa ba ako sa connecting flight. Ayun, katulad nito kay kabayan na yung connecting flight niya, Manila to Jeddah, tas Jeddah to Dammam. Yung hindi na po yan mag-ano ng Jeddah to Dammam. Hindi nyo na po lalagay sa connecting flight yan. Pagparehas lang po na bansa. Kasi domestic, ano na lang po yan, domestic flight or internal transfer naman po yan. Ang ilalagay nyo na lang po yung Manila to Jeddah or kung saan bansa po kayo. Kung parehas lang din naman na bansa, okay lang yun. Huwag na po kayo maglalagay ng connecting flight. Ito naman yung isang tanong ni kabayan. Ako po, this February 5 po, connecting flight, Riyadh to Muscat, Muscat to Manila. Ayan, kailangan nyo po yan maglagay ng connecting flight mga kabayan kasi ibang bansa na po yan. Kasi Riyadh to Muscat, Oman na po yan. So, ilalagay nyo na po doon sa connecting flight. And makikita nyo po sa video. I-double check nyo po lagi yung sa ticket nyo mga kabayan. Andun po lahat ng detalye na tinatong sa e-travel. And sa mga wala pa pong account, create account lang po kayo. Nalagyan nyo siya ng profile picture at ibang mga details, yung mga personal details at address. Pag nakapag-create account na po kayo, okay na po yan. Makakapag-generate na po kayo ng bagong travel declaration. At sa nahirapan naman sa makareceive ng OTP, forgot password nyo lang ulit para ma-update yung account nyo. Okay, simulan na po natin. Ayan, punta lang po kayo ng Google. I-type nyo lang po dyan, e-travel PH. And nasa unahan, etravelgov.ph. Yan po yung legit na website. Pagbukas nyo ng dashboard, ayan, click here to sign in. Ayan, sa mga wala pang account, click nyo lang yung create an account. Pero sa mga meron na, nakapag-register na, lagyan nyo lang yung email nyo at saka yung password nyo na ginawa. Tapos lagyan nyo lang. Sa mga baguhan, iba po ang itsura, hindi po ganyan. Bali maglalagay kayo ng profile picture saka mga ibang details. So balik tayo. Click nyo na itong new travel declaration. Ayan, dito tayo sa departure, pagpabalik sa abroad. Continue. Dito tayo sa travel declaration. Ayan, travel details. Click nyo yan, purpose of travel. Hanapin nyo po yung OFW pagpabalik po ng abroad. Para ma-check nyo yung OEC nyo kung tugma. Andyan, may naka-integrate din yung OEC natin na kinuha natin sa DMW Online. I-check nyo lang kung match naman. Pag okay na, click nyo na yung close. Tapos dito, aircraft passenger. Click nyo yung drop down. Tapos click nyo yung blue para tatanggapin. Dito sa flight information, kung ano po yung airlines nyo. Yan, lagi nyo i-click yung drop down na blue para. Tapos flight number. Pag wala pong available option na lumalabas, pwede nyo namang i-type na manually. Tapos dito sa origin. Yan, kung saan terminal po kayo galing. Yun yung terminal 3 ang Qatar. Click nyo lagi ang blue na yan. Tapos date of departure. Click nyo yung calendar. Dito na po yung may mga connecting flight. Click nyo yan with transit. Tapos country of transit. And Qatar. Name of airport of transit. Pwede yung city or pwede yung pangalan mismo ng airport. Nasa ticket po lahat yan mga kabayan yung details nyan. Pwede nyo ilagay. Parehas pong tatanggapin yan. Yan, papakita ko po sa inyo. Yan. Kanina yung city nilagay ko, Doha. Tapos pinalitan ko ng Hamad International Airport. Tapos date of transit.
Check nyo sa ticket nyo kung kailan po, may mga date po doon. Tapos ito, destination, country of destination. Click nyo yung drop down, Saudi Arabia. And lagi nyo kiklik yung blue. Airport of destination, ito Dammam na lang. Kahit hindi nyo nalagay yung mismong pangalan ng airport, okay lang yan. Tapos date of transit natin. Date of arrival po pala. Tapos destination address yan, Dammam na rin lang. And double check nyo lang. Mamaya may summary naman na po yan eh. Pwede i-double check nyo na din. Saka mamaya. Tapos click nyo na yung next. And currency declaration. Kung meron po kayong de-declare. Kung wala naman, click nyo na yung no. Tapos kasunod dyan, signature. Ayan. Pag wala pa kayong signature dyan, lagay lang po kayo dyan sa gitna. Tapos click nyo na yung next. Family members, kung may kasama po kayong family, add nyo lang dyan. Pag wala naman, next nyo na. Yan, may question dyan. Click nyo lang yung yes. Ito yung summary. Double check nyo yan. Pag meron po kayong nakitang mali, i-previous nyo lang para balik tama yung mali nyong nailagay. Pero pag okay na, click nyo na yung submit. Ayan, okay na po yung travel natin. Close nyo lang yan. Pwede nyo na pong i-screenshot yan mga kabayan. Kahit screenshot lang, okay na. Huwag nyo na pong i-print yan. Send na natin to sa kasamaan ko. So, ayun mga kabayan. Doon lang po kung paano gumawa ng e-travel pagpalis ng Pilipinas. Yan, papuntang abroad. Departure. Mag-ingat po lagi mga kabayan. Maraming salamat.